lumabas yung statement na yon, marami na pong tumawag sa amin at tinatanong kung totoo po yun. Sa bulwagan pong ito, gusto kong ipaalam sa inyo. Yung ibang mga estudyante dyan ay may connection nga, no? Doon sa Pogo o lineups of interpelators. The Pantaleon brothers are apparently not licensees. However, they use the representation of being engaged in POGOs, in online gaming operations, to be able to solicit fund from the public. Yes, ma'am. The latter, knowing that this is a scam. Okay? Opo. Most of the victims are Filipino citizens. Some are young people who do not truly understand the extent of the scam which is being committed by these people. As the office which is in charge in issuing license to gaming corporations, Mr. Chair, may I just ask, ano ho bang tulong ang pwedeng ibigay ng PAGCOR sa mga naging biktima nitong Pantaleon brothers? Ang amin lang po, una po as far as I know, meron na pong kaso against the brothers. But there are a lot of victims, Mr. Chair, who are also very willing to come out in the open and file their complaints. Ang may tutulong ho namin, I was just discussing with Attorney Janice of PAGCOR, they can go to us and we can help them and cooperate so that we can bring forward to the authorities yung pong kanilang mga complaints. Is it possible that the Pantaleon brothers, Mr. Chair, last of the last, Is that part of the Pogos? Yeah, because the representation is also POGO operation. Pogo operation. Mr. Chair, is it possible that these Pantaleon brothers are sub-licensees of the licensed POGO operators? Congressman Luis, I just want to correct I hope you don't mind. Hindi po siya nag-represent na dealing or involved in any POGO operation. That was the representation outside, Mr. Chair. I'm sorry, but all the complainants who have met me were saying that it was, he represented himself as a junket operator. And sabi ko nga po, the best na naiisip ko lamang, mangyaring i-refer sa amin at kami po, the best that we can do is to also report it and refer it to the authorities. Okay, that's it. Thank you so much, everybody. Congressman Luis, I'm sorry. That's So, medyo... Mr. Chairman, when you said that's it, does it mean I can go? No, you cannot. You cannot. Mr. Chairman, a long line of interpelators. This is in relation to the question raised by Congressman. Yes, earlier. Congressman Jojo Lara, will you allow it? You will be the next interpolator. With indulgence, Of course, we will it's allow very it. short. This is just Congressman Ace Barbers. Kasi nabanggit ng immigration kanina that there was a policy that they implemented before, yung visa upon arrival. Yeah. And itong visa upon arrival na policy is perhaps the reason why there was an influx of undesirable aliens dito sa atin, no? Just the other day, there was a news report that 1,000 plus Chinese who applied for Philippine passports using spurious documents, Chinese po ito. Sabi nyo kanina, ini-interview nyo yung mga dumarating, yung ganong karami, according to the news reports, majority of them are actually have criminal records pala in China. So medyo somebody's sleeping on his job, di ba? In this case, it is the immigration. Kaya dapat mahigpit tayo dyan. So, meron pa bang visa upon arrival hanggang ngayon? Mr. Chairman, Your Honors, yung visa upon arrival po nagkaroon ng issue long before. And around 2019 or 2020, sinuspend na po. Yung, So, wala na siya ngayon? Wala na po. Okay, that's all, Mr. Chair. Yeah, okay, thank you so much. Wala lang visa upon arrival, visa before arrival. Okay, Congressman Representative Jojo Lara, you have the floor. You are recognized. Thank you, Congressman Gomez, and then Congressman Acop. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes. Bakit walang good friend? My friend, Jojo Lara. Thank you. My very good friend. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. Bago ko po palagpasin yung issue sa BI, kanina nabanggit po ni Congresswoman Jinky, yung request niya for release. Hindi mukhang dinaksyonan yun, ma'am. The list of foreigners or Chinese na pumasok sa tourists na nag-convert ng working. At idagdag ko na rin, Mr. Chair, kung pwede, hindi lang list na nag-convert ng tourist, kundi nagdagdag din ng estudyante.
na na-convert na estudyante. Okay, kasi sa mga pangyayari ngayon, Mr. Chair, hindi malayong mangyari ng mga pangyayari sa Pogo ngayon na nabubulabog. Baka lamang po may kaugnayan ito sa pagdami ng mga estudyante sa amin, no? Sa probinsya ng Cagayan. And of course, that issue is being tackled sa different committee, no? So I would just reiterate, Mr. Chair, yung request ni Congressman Jinky. So of course, Kala ko tapos na. Okay, thank you. Is that it? hindi pa. Start pa lang yan. Okay, go ahead. Intro pa lang yan, Mr. Chair. Of course, kay Chairman Al Tenco, maraming salamat sa mga naririnig ko din na binabanggit nyo po kanina yung mga bagong guidelines nyo na pinapatupad to put a safeguard and to weed out itong mga operation po ng IGL, no, dahil napalitan na yung pangalan ng Pogo at iba na yung connotation niya. So habang hindi pa po nadidisband o natatanggal yan, maganda din po na nalalagyan talaga ng kaukulang mga safeguards po ito. And for that, thank you very much, Chairman. So ito, kanina narinig ko din ang sinabi ni Attorney Fernandez, no, that the mandate of the Charter of PAGCOR is to regulate all gaming activities in the Philippines. Tama po ba yun, Chairman? To game anything that is related to games of chance po. Game of chance. Game of chance. In the Philippines. Sa Philippines po. Okay, thank you. That note, kanina, nung pumasok po ako dito, interesado po talaga ako, Mr. Chair, no, na mag-attend to. I came from the province, no, para lang mag-attend din talaga ang personally dito, physically, from Cagayan. Kasi there was one social platform na nagsalita po si Sir Winston Casio, kung nandito po siya. I think he's still here. Si Dr. Casio. Dr. Casio, are you still here? General Cruz, Yusek, andyan pa ba si Dr. If not, sige, you can proceed with the other na siguro. Yeah, kasi Mr. Chair, ito ang nakakaalarma lang sa amin sa probinsya, Chairman Al, na nabanggit sa isang platform na ang Cagayan ay may mahigit 10, no, na Pogo na located sa EDCA site. Okay? So, ang daming mga katanungan na pinaabot sa akin na aking mga kababayan. Of course, some are alarmed, really. Kasi may issue na kami sa proliferation ng Chinese students doon. And of course, ito na naman is Pogo na nasa mismong EDCA site. Andito si Sir Winston. Napanood ko po yung mga sinabi nyo and you recommend, if I am right, correct mo lang if I'm wrong, Sir Casio, no? Na you recommend na if we are investigating or we are looking into Pogo operations outside, no, yung economic zone, why not tignan din natin ang operation niya inside? Ito naman sang-ayon ako para lang hindi din madungisan o mabigyan ng ibang interpretasyon, kasi sa mga salitang yun parang binabanggit na merong mga kababalaghan na kaagad, no, mga pangyayari dyan. So ito lang po ang tanong ko, nung binanggit po yan ni Sir Winston, again, sabi niyo po na hindi niyo po saklaw na pumasok sa mga export zone authority, not only sa Cagayan, kundi dun sa mga binanggit mo. Merong Aurora, merong Bataan, and so forth. No, on that light po, tanong ko lang kay Chairman Al, yung binanggit po ni Dr. Casio, tama po ba siya doon? Una po, dun sa unang binanggit nyo, Congressman Lara, sa listahan po ng mga licenses natin sa PAGCOR, wala po kahit isang pinagkaloob na lisensya ang PAGCOR sa anumang operator ng IGL na nasa tabi o nasa loob ng EDCA site. Marami na pong nung pong lumabas yung statement na yon, marami na pong tumawag sa amin at tinatanong kung totoo po yun. Sa bulwagan pong ito, gusto kong ipaalam sa inyo na wala pong inisyo kailanman ang PAGCOR. Noong unang, wala pa po ako dyan hanggang ngayon sa administrasyon ko, na lisensya sa loob ng EDCA sites or sa tabi ng EDCA sites, specifically doon po sa area ninyo sa Cagayan. Tanungin ko na lang si Dr. Casio.
saan nanggaling yung information nyo na binanggit nyo po na may mahigit 10 na pogo sa loob po ng CESA? Kasi sa amin po, nabubulabog actually, no, yung area namin, and with due respect doon sa current administration, kung yan ay totoo man o hindi, at kung kailan pa yan na pangyayari. So, go ahead. Thank you, Your Honor. The sources of our information were actually based from intelligence packets that we received from our friends from Cagayan and also from SEC documents po. The chair of PAGCOR is correct that there are no IGLs as far as their authority is concerned. There are no PAGCOR registered IGLs, no former POGOs in CESA. But as far as our investigation of SEC documents, sir, Honorable Chair and the members of the committee, were able to find, if I am not mistaken, anywhere between 10 to 17, if I am not mistaken, Honorable Lara. So, up to now, meron. Yun yung That we kinakonfirm ko could yan. not validate because we have no authority to get inside the zone authority, Your Honorable Chair. Mr. Chair, You want to interject, Congressman just in line with this, Will you allow it? No? Yes, Mr. Chair. okay, go ahead. May we also invite the administrators of those CESA zones, Mr. Chair? Okay, the officers and officials of the CESA. Yes, sir. Okay, there's a motion to invite the members of the board of directors ba CESA? It's an authority, right? If I may, Congressman Kit Flores, Mr. Chair, hindi lang sana para to shed light on all of these economic zone. Actually, the economic zone is Bataan and Aurora. That is 3. So we will be inviting over all the CESA office, the all economic zone directors. There's a motion. It's a motion, Mr. Chair. Second the motion. Second the motion. Duly seconded. Any objection? Hearing none. The said motion is now approved. Sing. If I may continue, Mr. Chair. Nung panahon na nakarating sa inyo yung intelligence report, meron ba kayong ginawa para man lang masabihan din sila o makahingi kayo ng pagkakataon na ma-validate? Kasi sometimes pag may mga importanteng mga inter-reports na yan, kailangan talagang hindi lang Sir, in difference to our executive director, yes, sir. We prepared a report. This was actually an offshoot of the information we got from the Bureau of Immigration that there were more than 1,000, I think, Chinese nationals who were studying in one university in Tuguegarao City. Then as we dug deeper into how many were really enrolled in that particular Catholic university, we came across the gaming sites, gaming operators operating in another municipality in Cagayan to the north where CESA is. So doon po namin natumbok po yun. Then we prepared a corresponding report po. Then we handed the report to intelligence agencies in as much as hindi po kasi namin siya sakop doon sa organized crime mandate namin, bukod pa po sa napakalayo po namin at 49 po kami. But we did make the report, Mr. Chair, and we submitted it to the intelligence community. Okay, Dr. Casio, no, yung binabanggit mong kasi niyan, no, I was the one who filed the resolution na karoon ng investigation sa mga Chinese students proliferation in our province, more particularly doon sa district ko, kasi yung binanggit mo, kung tama yung binanggit mo, St. Paul University po ba? No, kasi ang banggit mo may higit 1,000 yan, and it's also came out na yung ibang mga estudyante dyan ay may connection nga, no, doon sa Pogo o pagtatrabaho sa CESA. So anyway, ito pong yung mga ibang katanungan ko po pagdating sa CESA o sa Export Zone Authority ay re-reserbahan ko na lang po, no, sa mga mismong pwedeng pagtanungan, kasi yung mga kung sa iyo ko itatanong ito mukhang speculative na masyado yung mga ano niya, kasi katulad nung tinanong ko kaagad kanina kay Yusek Gilbert Cruz kung yung sinumite niya ditong report na 402 illegal operators ng Pogo ay kung meron din ba sa Cagayan yan, at kung tama ang sagot na narinig ko sa inyo kanina, Yusek, hindi nyo pa napapasok kasi wala naman kayong otoridad, no, na pasukan yan. So kaya ako binabanggit ngayon kung nag-initiate man lang kayo, no, ng a little effort lang sa administrator ng CESA, no, kung talagang gusto natin na malaman lang, kasi this is a national issue now, no, napakabigat na issue na ito, at ako iniisip ko wag naman sana, pero hindi din malayong mangyari sa amin kung merong mga ganyan na mga reports katulad ng mga nakikita at napapanood natin kanina.
So, ito, maliwanag sa sinabi ni Chairman Tenko, no, na wala po kayong na-issue. So, it might be different thing sa mga SESA kasi may sariling mga charters po yan. So, we will give yung panahon at pagkakataon ko balang araw magtanong na lang, no, sa mismong kinauukulan para at least maliwanagan at ang ating mga kababayan na naman sa parte ng norte na yon ng Cagayan at lalong-lalo na po ay napakalapit po namin sa West Philippine Sea. No, at kami naman yung alam niyo naman po na ang gobernador namin doon ay sinasabi niya hindi naman po siya pro China pero baka Chinese citizen na rin to, no? So ako naman ay naniniwala na kailangan malaman, no, ng ating mga kababayan lalo-lalo na sa aming probinsya para po maibsan yung kaba nila, Mr. Chair. No, sa iba po kasi ang mga pangyayari sa amin, katulad nun na napakaraming bigla ang darating at nakikita nyo at yung banggit nga kanina, no, sa iba-ibang lugar, napakarami. Ang talagang nakakabagabag lang sa amin, Mr. Chair, ay yung issue ng seguridad sa amin. So, yun lang po ang idudugtong ko dito at siyempre sa susunod na pagpupulong na lang, no, kung pwedeng i-reserve ko na lang po yung hindi ko nagamit na minuto, no, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako lalagpas sa 10 minuto o 20 minutes, no. Baka habaan ko na lang po sa susunod na pagdinig para makatapos na rin po. Yeah. So maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you so much. The remaining 2 minutes in your time will be added on the next hearing. Thank you. So, Congressman, my good friend, Congressman, my idol, Richard Gomez. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to ask Chairman Tenko, please, with regards to coordination and when you issue licenses, meron ho ba kayong coordination with the telcos? For example, ano ba yung mga major telcos na nagsiservice sa mga gaming sa inyo? Ang major telcos po, yung pong definitely Globe, Smart, at saka po yung dito. At meron din pong Converge. Yes. So, at kahapon po, dun sa hearing sa Senado, ang sabi po ng NTC, merong humigit kumulang pong 800 ISP providers din sa buong Pilipinas. Internet service providers? Yes. But most of them are sa gateway ng apat na to. Opo. Converge, Smart, Globe, and dito. Mr. Chair, meron ho ba tayong telco company na represented today? Wala, siguro wala. No? Okay. Mr. Chair, Mr. Chairman Tenko, kasi dun sa the reason I ask kasi dapat meron din silang coordination sa inyo, di ba? Or they don't need any coordination from you. Sa pangkasalukuyan po, hindi po nilang kailangan makipag-coordinate sa amin. Okay, so yung mga nag-a-apply para sa franchise niyo, sila na yung dumidirekta doon sa mga telcos. Dahil sila po ang may lisensya, Sila sila, yung may po pangangailangan. ang may pangangailangan ng broadband or ng access sa internet. Bilang operator po, sila po ang nag-a-apply dito sa mga service providers na to directly. Correct. Kasi Mr. Chair, kanina umaga ng mga alas 10 at mag-aalas 4 na. Lagi na rin sinasabi na nahihirapan pumasok dahil hindi nila makita kung sino yung mga illegal operators. Kaya ako natanong, Mr. Chair, yung telco. Kasi kung titignan mo yung mga in-issue ng na licenses ng PAGCOR at yung iba yung naging illegal na, pwede kang pumunta doon sa telco, makikita mo yung data usage ng area, ng specific area. Makikita mo yung IP address ng mga telcos. And from there, madedetermine mo yung usage ng mga kumpanya na gumagamit ng mga internet nila. Pag nakita mo na ang usage ay mataas, pwede ka na magduda. At second, etong mga internet providers, Mr. Chair, may mga receivables ito by the millions, by the hundreds of millions for using their services. Maniningil yan. So, alam natin specifically if we will ask for the coordinate, malalaman mo eksakto saan pupunta yung linya nila. Kasi tatanungin natin yung mga LGU. Congressman Richard Gomez, sir, will you want to invite the telcos regarding this matter? Mr. Chair, Kasi nakita in ko yung case there will be nakita ko yung significant ng sinasabi mo eh. yes,
Mr. in case there'll be subsequent Yes, there will be. committee meetings or joint committee meetings, I would like to move, Mr. Chair, to invite the major telcos, even the small internet service providers in this committee regarding IGLs and POGOs. Mr. Chair, I move. So the COMSEC is hereby directed, there is a motion and duly seconded, and hearing no objection, the said motion is now approved, directed to invite those telcos. Same with Graves and Amusement. Okay. Mr. Chair, I would like to add to that. Can we also invite the NTC? Yes, Even the Securities and Exchange Commission should be part of this also. Kasi kailangan mo ng korporasyon. Andito ba? Okay, andito sa NTC. So we'll be inviting over also the NTC. Yes, thank si Chairman Cordoba. Sige, go ahead. Just to continue, Mr. Chair, together with the anti-cyber crime group, with PAGCOR, the LGU, and the telcos, mapipinpoint nila direkta yung kung saan yung malakas gumamit ng data. Tama ho ba? Anti-cyber crime group. Tama, di ba? Tama, malaman natin kung saan pupunta yung malakas gumamit ng internet. Yes, sir, for as long as public yung IP address, makikita natin yung general location nila. Public kasi ginagamit pa negosyo eh. At saka naka-install sa mga LGU eh. So tanong ko ngayon sa LGU, dalawa ba nandito? Porac and Bamban. Meron ho ba naka-install ng mga fiber optics sa inyo? I think meron po. Meron? Yes. Sa Bamban po? Meron po, no? Okay. Kasi imposibleng walang fiber optics sa inyo dahil nag-ooperate ho sa inyo eh. Hindi ho pwede na wala ho silang dedicated fiber optic lines for their operations. Ngayon, ang tanong ko naman, next Mr. Chair, with regards dun sa mga LGUs, siguro unahin natin sa Porac kay Mayor Capil. Isabay ko na rin yung isang tanong na para po sa inyong dalawa. Yung po bang pinagtatayuan ng Pogo, ano ho yun dati? Ano yung lupa na pinagtatayuan ho nila dati? Ito ho ba ay farmland? Ito ho ba ay protected area? Ito ho ba ay rice field dati? Ano ho ba ito? Actually, titled po siya. Yung, Yes, title as what? Anong land classification niya? yung sa amin po, agri siya nung Farmland? farmland. Yung sa ano po? Yung sa Bamban po? Ano yung luma pinagtatayo nung palayan Dati po dati? ay palayan. Palayan dati yun, no? Ano dalaw po ba? Pwede kayo mag-reclassify ng palayan into, anong ginawa? Built-up area o commercial? Anong Ayan ginawa? po ay hindi pa ako vice mayor noon. Pero ngayon po na vice mayor kayo, yung po bang rice land, pwede natin i-convert into built-up area or commercial? Pwede po? Para sa akin po hindi. Ano pong ginawa ng LGU ninyo? At yung pong barangay captain doon, siya po ang nagre-classify. Oh, Yung pero ang commercial. nagbigay po ng classification, ang nag-approve na sanggunian. Opo, after the Hindi niyo nirevoke yung classification as vice mayor. Asap na po dahil kasi nandiyan na po yung mga building na malalaki. Kaya po Kahit lalo na ho ngayon, kaya ko lang binibring up yun. Because, Mr. Chair, if we do not protect our farmlands, pag yung mga LGUs, hindi na lang tindihan na reclassify lang sila na reclassify ng mga rice lands, maubusan tayo ng rice lands, which will also affect our national security. Second, but that's beside the point. Ngayon po, yung property po na nasa Bamban at saka sa Porac, as a cruise, ito ba lahat on hold na? Ito ba lahat under sa preservation order? Yes, Mr. Chair. Okay. Ano yung reason bakit na nalagay sa preservation order itong mga properties na ito? Unang-una, sir, gamit po yan in a criminal activity, so that's one. So, if ever na ganun po yung kinasasakutan ng isang lugar, then we can subject them for asset forfeiture, being involved in criminal activity, sir, or ginamit sa criminal activity. And in cases, sir, sa mga POGO, sir, nire-raid po natin, sir. Lahat po ito, sir, sinubject natin for asset forfeiture. Both the property, the building, and even the vehicles, sir. Yung mga luxury vehicles nila nandun, sir. So yung mga nasa preservation order, hanggat nandun siya sa preservation order, hindi natin pa rin siyang galawin, ano?
O pwede nang galawin ito? Hindi pa. Pwede naman po, sir. Actually, yung isang building po sa Pasay na Pogo na niraid po natin, sir, ginagamit po namin ito bilang detention cell ng mga nahuhuli po nating mga Pogo. So, wala po kasing detention cell ang BI, Immigration, to hold about 1,000 of Pogo workers. So, what we did is, yung isang building po na forfeit po natin o na nagkaroon po ng asset preservation, ginagamit po natin siya sa mga government activities. Yusek, General Cruz, will it be wise for the government to, pwede ko ba natin gawin na yung preservation order, gawin natin yung forfeiture to in favor of the government para maging fully adopted by the government? Is that possible, Mr. Yusek? Possible po yun, sir. Legal process naman po yun that enables the government to seize the property at magamit yung asset po, sir, in yung pwede yung gawing eskwelahan or whatever the government would think of, sir. Mr. Chair, hindi ko alam kung ano yung process na kailangan natin gawin para mas speed up natin yung transition from a preservation order into to convert it into a government asset. I-clarify natin ng konti, Mr. Congressman Richard Gomez, no? Yung sinasabi ho ni Congressman Richard Gomez in relation to the freezing and preservation of assets, that is a memorandum from the Executive Secretary Lucas Bersamin. Yes. Diba? And this memorandum of circular that was issued by the good secretary is in relation to the properties that was ordered to be frozen and preserved under the Baupo compound. Yung Sun Yuan, yung kay ano to, kay Alice Go. Yes. So in other words, nagkaroon na sila ng preservation order na hindi nila magagalaw itong mga properties na to. But in relation to that, kasi kung babasahin natin ang sinasabi dito ay in relation to the unlawful activity as defined under Public Act number 9160 shall not be limited to the following. So yung lang sa kay Alice Go. And the court have decided already that it will be freeze for 20 days. Diba? Ang tanong dito, Yusek, kung 20 days lang siya, sa frozen lang siya, Mr. Chair. Frozen lang siya for 20 days? Hindi pa siya pwedeng ariin ng gobyerno. Kaya nga nung sinabi mo, Congressman Gomez, medyo I wanted to intervene. Kasi when I read the decision of the Court of Appeals regarding these assets, no, that was frozen by the anti-money laundering and the PAOK-TF. Yes, sir. So, ang decision ng korte, 20 days. Pending, sir, yung hearing po natin, yung trial, then ginagamit po namin yung Decision. yes, sir, in So, decision. walang number of days? Sir, we can ask the DOJ, sir. Can we ask the, andiyan bang DOJ. DOJ? Alam nila. Kailangan namin i-clarify, Mr. Chair, sa AMLC. Sila yung specifically nag-handle ng case na to. Alam ko nakasecure nga sila ng freeze order over the assets of si Mayor Alice Go, no, including yung mga bank accounts. But kailangan namin i-verify sa kanila kung may period of time ba in freeze order. There is. So, AMLAC, andiyan na AMLAC? Yes, AMLAC, can you clarify this order? Yes po. Good afternoon po. Ano to, dated July 10, 2024. Decided by Associate Justice Florencio Mamawag Jr.